sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Amen. Maaari po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. I heard this no last Sunday. Ang take home natin. So nawa, itong narinig natin Sunday school, natin po pasisimula ng Sunday school. If you ask me kung ano po ang take home ko, ako ay very forgetful sa history. So I was reminded na yes, yung Nicene Creed na nabuo 325, na it tells us na ang Trinity ay hindi po katuruan na buo lang 325, kundi ito ay in response sa katuruan ng Trinity dahil merong nagdi-deny ng Trinity, that there is one God in three persons, sa katauhan nga ni Arius. So what I'm trying to say is, every time po na tayo po dumalo sa Sunday school, let's try ano yung pwede natin i-take home. Kasi we can encounter sa labas, sasabihin, yung Trinity, kailan lang naman yan nag-exist? 300, 400 century lang yan. No, hindi po, Kundi kaya nagkaroon ng Nicene Creed in response dahil may nagpapalaganap na hindi totoo ang Trinity. So, ibig sabihin, may Trinity na. Wala lang yung word na Trinity, yes. But there is one God in three persons, at dinideny ni Arius nga, denying na si Jesus ay Diyos. Okay, now, tayo po ay nasa ating pong tema na trust His heart. Praise the Lord, natapos po tayo last month sa tema nating spiritual growth. At marahil, we ask, saan ba nanggagaling ang paglago ng spiritual na buhay ng isang tao? At marahil, masabihin natin, siyempre po, ang nagpapalago ang Diyos. Sabi naman po yan ng Bible na ang Diyos ang nagpapalago. And I will say, Amen. Pero huwag natin kakalimutan na yes, as believer, hindi po natin dapat isipin lang na ito ay gawa lang ng Diyos sa buhay. Siya lang ang gagawa nito. Tayo tutunganga, maghihintay na lang sa kanyang gagawin sa atin. So how we will grow. At yan po ay hindi po ganon. Marahil, very common sa atin. Ang talatang ito, at naisip natin, ang spiritual growth ay coming from God. So kaya muna natin sandali. 1 Corinthians chapter 3. Unang Korinto, kabanatang 3. I think, let's po sa slide natin. Pwede natin ipakita. In 1 Corinthians chapter 3, verse 6, hanggang 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim o ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. So marahil isipin natin, ang paglago ng Kristiyano, gawain lang ng Diyos yan. Just hintay ka lang, God will make you grow. Well, yes, ang Diyos po ang nagpapalago, pero nag-provide siya ng kaparaanan paano tayo lumago. At yan po, yung taga-talim at taga-dilig. At ito po tinutukoy po dito, si Pablo at si Apollos, na pareho po silang nangangaral ng salita ng Diyos. So God, ang Lord nagbigay sa atin ng kaparaanan how we will grow. And that is through His Word, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tingnan niyo po, marahil kilala natin si Paul at marahil ay not so with Apollos. Sa chapter 18 ng Acts, saglit lang natin ito babasahin. Gusto ko lang po maintindihan natin. In our spiritual growth, yes, ito po galing sa Diyos. Ang Diyos po nagpapalago sa atin, but He provided yung paraan. Salita ng Diyos. And so kapag ininiwalay natin ang sarili natin sa salita ng Diyos, then yung paglago natin, ay hindi mo natin makikita at mararanasan. Acts chapter 18. Again, very quick lang ito. Simula verse 24, dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos. So ito po yung Apollos na binabanggit po ni Paul sa mga taga-Korinto. Siya ay taga-Alejandria, mahusay, magtalumpati, at maraming alam sa kasulatan. Sinasabi po, ang Alexandria daw, ang isa po sa
sakop ng Roman Empire, pangalawa sa pinakamalaki populated na lugar, na kung saan marami pong tao dito, mahuhusay, matatalino, mga intellectual people. Dito daw nang galing yung Septuagint o yung Greek Old Testament. So in other words, matatalino mga tao ang nandito. So kasama po itong si Apollos. Naturuan siya, verse 25, naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangaral at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. So may limitado yung kanyang kaalaman. Yung si Apollos, siya ay buong tapang na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla at pagpapaliwanag ni Apollos, siya ay sinama nila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. At nalipasya niyang pumunta sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sumulat sila sa mga mananampalataya sa Akaya na tanggapin si Apollos. Pagdating niya doon, malaki ang naitulong niya ng Apollos sa mga tao dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay sumampalataya. Sapagkat nadaig niya, si Apollos ito, ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla sa pamamagitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niya si Jesus ang Kristo. So both si Pablo at si Apollos, mahusay ng mga ngaral ng salita ng Diyos na siyang ginamit ng Panginoon sa pagpapalago ng pananampalataya ng mga napagministeryohan nila. So, to think na we will grow, we want to grow, dapat salita ng Diyos ang talagang ating inuugnay sa ating mga buhay. If you want an eye to grow sa buhay pananampalataya, remember yung parable of the sower. Ano yung seed na yun? Tinutukoy, salita ng Diyos. At tumubo, may tig-100, tig-60, tig-30. Of course, hindi lamang po salita ng Diyos, nariyan din po ang ang pananalangin, pananambahan, paglilingkod. Kamakailan ko lang, next slide. 4 P's din pala yung ating puntos. Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos, prayer, pananalangin, worship, pananambahan, service and stewardship, paglilingkod. So these 4 P's ay kailangan sa buhay natin if you want an eye to grow sa ating pananampalataya. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 3. You may ask, paano ba masasabi na lumalago ng isang Kristiyano? Again, nakita natin yung salita ng Diyos ang ginagamit ng Lord for you and I to grow. So paano natin makikita na ang Kristiyano ay lumalago na? So 1 Corinthians chapter 3 again, simula verse 3. Unang Korinto, kabanatang 3, ipitan lang ninyo ng kamay, siguro mga 10 beses dapat tayo dyan. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu, capital E. Kailangan kausapin ko pa kayo, kayong bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Mga baby Christian. Gatas ang ibinigay ko sa inyo at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apollos, kasi dalawa ito, mahuhusay ito. Hindi ba't palatandaan niya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? And yes, minsan, ang sukatan po ng tao, masasabi, mature siyang Kristiyano kasi ang dami niyang alam sa Bible. Marami siyang memory verse. Again, of course, hindi natin maihiwalay yung pag-grow natin sa salita ng Diyos. Pero, ano daw yung nagtunay na nag-grow? Again, sabi ng verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So, ano ibig po sabihin daw ng paano masasabing nag-grow tayo sa ating pananampalataya? Next slide. Okay? You live less and less sa flesh and live more and more sa spirit. So you ask yourself, masalamin ka, am I growing in faith? Nakakarinig naman ako ng salita ng Diyos, nakakabasa ako ng salita ng Diyos ng malaya, naaabot naman ako ng pangangaral ng pastor namin. Am I growing sa aking pananampalataya? Right? Kung makikita mo yung sarili
na I am living less and less of less. Meaning, no, hindi na makalaman, no, I less sin and sin, I sin less and less and less and less, and I am more spiritual. Then, wow, yes, praise the Lord, glory to God. I am growing in my faith. Pero yung mga mananampalataya sa Corinto, no, nagtayo sila ng fans club. No, hindi si Lord ang kanilang idol. Yung iba kay Apollos, yung iba kay Pablo. Nasabi nga niya po, ni Pablo sa kanila, pareho lang kami tumanggap ng kaloob, ng kakayahan, no? Upang kasangkapanin kami ng Panginoon sa layunin niya na kayo ay palaguin sa pananampalataya sa pamamagitan ng aming mga kakayahan na binigay sa amin. At yan nga ay ang magturo ng salita ng Panginoon. Verse 5 ng unang Korinto, again chapter 3, sino ba si Apollos at sino ba si Pablo? Kaming mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Napakisipat nga yung katabi mo, nag-grow na ba yan? So now, first Sunday ng second month of the year, February. Ang tema natin, trust His heart. At ang dalangin ko, no, as we go along sa tema natin this month, ay makita natin na talagang si Lord and more ng Lord ay katiwa-tiwala. Na God is trustworthy. At makita din natin at the same time na ang ating sarili ay hindi katiwa-tiwala. Kaya talagang sa Diyos tayo ay magtiwala. Hanggang ngayon, I cannot, hindi ko pa talaga inuupuan at iniintindi tunay, no, yung kantang Salamat Panginoon, kilala mo ako. May bago yun yung ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Sabi siya na yas, nagtiwala nga ba si Lord sa'yo sa akin? He knows when me. Again, hindi ko pa talaga inaaral kung talaga bang sounds biblical, no, to say, Lord, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Nabasa natin ang ating text mula sa John chapter 14. Ito ay sinabi ng Panginoon, no, last night nakasama niya ang mga alagad bago po siya dakping at ipapako sa krus. At kung gusto niyo basahin, simula yan John chapter 13 hanggang chapter 17. Yan yung last night nila sa Panginoon. Parang Sermon of the Mount din, mahaba-haba din pong gabi, mahaba-habang mga sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon ang mga salitang ito, pagkatapos niyang ipahayag, itong text natin sa John chapter 14 verse 1, pagkatapos niyang ipahayag ang mga mangyayari, no, bago siya hulihin at ipapako sa krus. Ano nga ba ang mga sinabi niya? Of course, no, ang text natin, John chapter 14, tingnan natin yung previous chapter. Halimbawa, sa verse 18, hindi natin titignan lahat, hindi lamang ang titignan natin. Verse 18, ganyan pala yung title ng ating message, Trust in God, Trust also in me. Mula sa John chapter 14, verse 1. Okay, verse 18, si Jesus ang nagsasalita, kausap niya ang kanyang mga alagad. Again, nasa lamesa sila. This was his last night with them bago siya hulihin. Sabi ng verse 18, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. So may nabanggit na siya noong una pa. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. At maybe alam natin kung sino tinutukoy niya, kung sino Judas Iscariote. At if you like, no, kung gusto nyo basahin, no, kung saan yung tinutukoy ni Jesus na kasulatan na nakasulat, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko ng tinapay, mababasa nyo yan sa Awit 41 verse 9. So lagyan na lang ninyo ng, kung may open kayo, Awit 41 verse 9.
Now, you may ask, no, bakit niya ito sinabi? No, bakit niya sinabi, no, yung patungkol, no, na may magtataksil sa kanya? Bakit niya sinabi ito? Ano ang reason niya? Nagpapaawa ba siya? No, humihingi ba siya ng saklolo sa kanyang mga alagad? No? Kung saklolo lang, remember, no, pinagtanggol siya ni Peter, tinagaan niya yung kay Malchus, di ba? Yung natanggal yung tenga. Sabi ni Jesus sa kanya, hey, wait! Kung tatawag ako ngayon sa Ama, magpapadala siya ng libu-libong anghel para iligtas ako. So obviously, no, hindi niya po ito sinabi, no, para magpaawa o para magpatulong sa kanyang mga alagad. Bakit ito sinabi, no, na may magtataksil sa kanya? Verse 19 ng John chapter 13, sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. So, very familiar sa atin yung ako'y ako nga, di ba? Yan yung word na ginamit, yan ang pangalan sinabi ng Diyos kay Moses. Again, no, ang Book of John, makikita natin, no, na talagang ang pinakadinidiin ni John, no, sa Gospel of John ay ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. See the words of Jesus sa mga alagad, no, hindi para sila i-discourage, bagamat, no, they are discouraged, no, nung marinig nila, ipagkakaluluwa ko ng isa sa inyo, no, they were, pero hindi niya ito sinabi para all the more na ma-discourage sila. Kundi, it is to encourage them. It is for them to believe, magtiwala sa Kanya sa gitna ng mga magaganap. As He, no, reveal ko ano yung mga magaganap at maa-unfold yung mga na-reveal niyang magaganap. I think, mailang uli ko rin itong binanggit. Listen, kung dumating ang panahon, huwag naman loobin ng Panginoon. Halimbawa po, nakita niyo ako, no, tumigil po ako at hindi lang ako tumigil sa pagpapasto, kundi tinalikuran ko ang pananampalataya ko sa Diyos. Para sabi sa iyong katabi, huwag kang ma-discourage. Balikan mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Lord, marami ang tatalikod sa pananampalataya. You know? So let's say, you know, your mom, your brother, no, let's say, yung tinitingala mong Kristiyano, no, sa mundo ito, let's say, no, si Peter Tanchi o whoever, no, na, siyempre, mga patay na, hindi, wala na yun, no, then, tumalikod sa pananampalataya, you go back to His Word. Ang sabi niya, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Kaya niya sinasabi ang mga salitang ito, not to discourage them, but to encourage them. Kaya kapag wala po ang salita ng Diyos sa buhay natin, ang mga nakikita natin, at hindi natin titignan ito sa mata ng salita ng Diyos, sa mata ng Diyos, we will be really discouraged. And so, mag-worry tayo, mai-stress tayo, and we will be like, no, katulad ng isang tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, na daling na buwag. Kapag wala ko tayong salita ng Diyos. Ano po ang pinahayag ng Panginoong Jesus? Again, no, bago niya sabihin yun dyan, chapter 14, verse 1. Sa verse 33, pumili lang ako lang ganyan ilang mga talata dahil medyo mahaba ito, ipahimit ko doon sa lahat ng sinabi niya. Verse 33 ng John 13, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Again, here, no, sinasabi ni Lord, hihiwang ko kayo. And again, imagine yung feeling ng mga alagad. Hindi ito kanilang inaasahan. Ang inaasahan nila, makakasama nila si Jesus at maghahain si Jesus sa Israel. At ikalalagay sila sa kanan kaliwa ng Panginoong Jesus. Pero si Jesus sabi, bye-bye, alis na ako. Kaya ano naging tugon ni Peter sa verse 36, saan po kayo pupunta? Okay, next slide. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko, hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Verse 37, sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon?
O talagang impulsive ito si Peter eh. Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, verse 38, iaalay mo yung buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakailan. Again, kahit imagine, nandun ka sa lamesa na yun, isa ka sa mga alagad, at itong mga naririnig mo, wala, merong deceiver daw, no, na isa sa atin. And now, etong leader natin si Peter, i-deny naman niya si Jesus. Imagine that. Siguro ikaw, ayawan na, tayuan na. Kailangan mo pala itong kwenta itong sinamahan ko. Merong nag-deceiver, merong pang magdi-deny. At ang magdi-deny pa sa atin, leader natin, si Peter. Again, pag wala tayong salita ng Diyos, walk out na. Ayawan na. At hindi nga ba may mga pagkakataon din sa buhay natin bilang mananampalataya, hindi man ganito kabigat, nararanasan din natin ito sa pananampalataya natin, sa buhay Kristiyano natin. Diba? Yung word na naririnig, natitison. I was looking at him, mataas ang tingin ko sa kanya, pero bakit gano'n, bakit ganyan, bakit ganyan. And then we get discouraged, and etc. Lalo na kung leader pa. So again, sinabi ito ni Lord not to discourage them, but to encourage them. Hindi natin mababasa ito sa John, pero look at in Luke chapter 22. The same scenario po ito, pareho kumbaga parallel, parehong pangyayari, pero dito sa Luke 22, mababasa natin yung binanggit ni Jesus na hindi ko nabanggit sa Gospel of John. Luke 22, simula verse 31. Basahin natin simula verse 31 hanggang 34, and so makita natin na this is the same. Ang kaibahan, hindi nabanggit ni John ang mga binanggit ng Panginoong Jesus dito sa Gospel of Luke. Luke chapter 22, simulang verse 31. Simon, Simon, Tagalog pala ito. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na susubukin kayo tulad sa ginawa ng magsasaka na hinihiwalay sa ipa ng mga trigo. Subalit, idinanangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa akong mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ang manok sa araw na iyon, 3 beses mo akong ikakaila. So pareho, pangyayari ito. Again, going back to sa verse na una niyang sinabi, no, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag, hindi sinabing kung, na nangangahulugan, walang katiyakan, kundi ang sinabi when, hindi sinabing if, kundi when, nagbalik ka na sa nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So what I'm trying to say is, no, look at the heart of Jesus. Alam niya ang gagawin ng mga alagad niya. Alam niya ang mangyayari sa kanya. At of course, no, na siya ay magbagabag ang kanyang kalooban. Pero ang kanyang ginagawa, he is encouraging yung kanyang mga alagad. Going back to John chapter 13, sabi doon sa verse 21, pagkasabi nito, nung sinabi niyang may pagkakanulo sa kanya, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. So here's the heart of Jesus. Kahit noon nababagabag ang kanyang kalooban, ang kanyang gustong gawin is to encourage yung kanyang mga alagad. Again, meron ng deceiver na si Judas, meron pang denier na si Peter, pero si Lord, I'm telling you this, so you will believe. Look at me. Listen. Kung kayo po ay nadi-discourage, God is encouraging you. Amen? He is encouraging us. Kaya meron salita ng Diyos.
Right, tatanungin natin, bakit ako, pastor, madalas akong nadi-discourage? Madalas kang nadi-discourage, the answer is, madalas mong hindi pinapakinggan ang salita ng Diyos. Madalas mong hindi sinasaisip ang salita ng Diyos. Madalas mong hindi pinapansin ang salita ng Diyos. And so yun, I get discouraged. Nakatingin tayo sa paligid, hindi sa salita ng Panginoon. Bakit may ganitong gawain? Itong gathering na ito. Yes, this is to worship God. And yes, for God to encourage you and me through His Word. Meron pong pag-aaral, hindi ko na maalala kung ano ito. I don't know ilang correspondent, ang mga tinanong, na ang result ng pag-aaral o survey, yung mga may dinadaluhan, regularly na gawain na katulad nito, ay less, ang risk ng kanilang depression, stress, kaysa doon kukumpara sa mga taong walang regular na nadadaluhang gawain katulad ng ganito. It's proven and tested. Yung mga walang commitment sa simbahan, walang membership sa isang simbahan na regular na inaatinan, na kung saan pinapangaral ng buong tapat ang salita ng Diyos, sila yung prone sa depression, sila yung prone sa stress, sila yung prone sa mabuang-buang, mapariwara ang buhay. May mga nagsasabi, ayaw ko sa church kasi judgmental ang mga tao roon. Well, subukan mo ang mundo, maghusga sa iyo. Ang husga ng mundo sa iyo ay what? Ang sasabihin sa iyo ng mundo, just follow your hearts kung saan ka masaya. Huwag kang magpakontrol kanino man. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ano mangyayari sa iyo? You will be like yung prodigal son. Diba yung gusto ng prodigal son, kaya siya lumayo sa kanyang ama, ayaw ko ng kontrol ng ama ko. Kaya nagpakalayo-layo siya. He thought or he believed, kapag lumayo ako sa tatay ko, dala-dala ko ang kayamanan ko, I will be good. Pero ano nangyari sa kanya? Hindi lang siya sumama, kundi sumobrang sama. Diba? Inilustay niya ang pera niya sa pagsaala, sa pambababae, at ano pa, no? Hindi lang siya naghirap, kundi sobrang naghirap na pati pagkain ng baboy ay kanyang pinagnanaisan kainin. Hindi siya napabuti. Church, ang tawag sa iyo sa ating bilang mananampalataya ay tupa. Ang tupa, kapag walang pastor, tiyak ang kapahamakan. That's why God designed ganitong gawain. For you and I, ay mapaalalahanan. For you and I, ma-encourage. Tawag sa atin ay tupa. Huwag mo naman husgahan yung katabi mo. Pastor, mukhang hindi naman tutupa. Taba na eh. Laki na eh. Laki na ng tiyan. Laki na ng bewang. Yan ang judgmental. Kaya po may salita ng Diyos. Kaya po God designed yung ganitong gawain upang ikaw ako na madalas makalimot, nalilihis ng landas, mapaalalahanan. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito kasi mga perfecto tayo. Kayo sa amin. We're not. Again, kung gusto mo maging perfect, sabi ko nga, magpasundo ka na kay Lord. Doon, wala nang kasalanan. We're here kasi kailangan natin ng salita ng Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos, kundi tayo may kailangan sa Diyos. Kaya may salita ng Diyos. Kaya may ganitong gawain, again, design ni Lord para di ka at ako'y makalimot, di malihis ng landas, magsasabi kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Tuwain natin ang awit, chapter 19. Ang awit chapter 19, kung hindi niya po niyo nabasa yung buong chapter na yan, yung unang verse 6, talks about God revealed Himself through His creation, ang tawag dito ay universal revelation.
So nagpahayag at pakita ang Diyos sa kanyang katangian sa pamamagitan ng kanyang sanlilikha. And then yung 7 to 14, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tawag dito ay special revelation. Pero basahin lang natin po yung 11 and 12. So again, no, pwede nyo markahan yan, awit 19, if you're looking at the chapter no, sa Bible na speaks about paano ba pinahayag ng Diyos ang kanyang katangian, ang kanyang sarili. Awit chapter 19, no, answer that. Verse 11 and 12 ng awit 19. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. This is what I want you to see in verse 12. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Kaya nga kapag nakonfront tayo ng salita ng Diyos, no? Diba, minsan nasasaktan tayo. Kasi minsan akala natin, diba, ako, as far as I'm concerned, noon akala ko ako pinakamabuting tao, isa ako sa pinakamabuting tao sa balat ng lupa. Tanungin niyo mga magulang ko. Tanungin niyo mga naging teacher ko. Pero nung ako'y lumapit sa salita ng Diyos, hindi pala. Naturally, we think of ourselves, we're good. Pero kapag nandiyan ang salita ng Diyos, kaya nga po, hindi po pamantayan ng mundo ang gawin natin salamin. Salita ng Diyos. And stop saying, no? Yung huwag kang maghusga at hindi ka huhusgahan. Mali po itong paniniwala. Minsan, may interpretasyon natin sa Matthew chapter 7. I used to hear this. No? Minsan, nakikita ko ito sa Facebook. Minsan, may mga believer na saying, huwag kang humatol, hindi ka mahatulan. Yan ang sa amin ng Bible. Magandang tingnan po natin yung Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, simula verse 1. Part of the Sermon on the Mount, last chapter. Huwag kayong humato, verse 1, nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghahatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. So, pag huminto lang tayo sa verse 1, then we will understand it na, huwag humatol daw, yun. Pero tuloy natin po ang basa. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Yung salita ni Lord, no? Yung kapatid mo daw, may puwing, pinupunan mo. Pero sabi niya, punahin mo muna yung sa'yo. Troso sa'yo. Okay? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, malisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakita kang mabuti, at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Pwede kang mag-judge sa kapatid mo. Ayusin mo muna, tanggalin mo muna yung troso sa mata mo, and then you go back to him, tanggalin mo yung puwing sa mata niya. It's not to avoid, it's not what? In fact, kung tutuloy natin ang basa sa verse 6, no? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Siguro sabi, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin niya. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Nag-judge, uri mong aso, ang aso, ang baboy. Ang tutukoy po ng baboy at aso dyan. Remember, yung aso, those who are false believers, false teachers, nagpapalaganap ng maling aral. So it's not to judge, kundi maging maingat tayo sa paghuhusga. Huwag agad-agad. And then, tignan muna natin ang ating mga sarili. Let's check, ano ba ang motibo ko? Bakit ko ba siya tinutuwid? At tinutuwid ko ba siya para magmukha ko mas matuwid sa kanya? Then, troso ang nasa iyo. Tinutuwid ko ba siya para akayin siya sa katwiran? And then, you're good. Tinutuwid ko ba siya para ibagsak siya? Then, may troso nga sa mata mo. Balik tayo sa text natin. John chapter 14. Again, verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Jesus asked them, nagtitiwala kayo sa Diyos, di ba? Magtiwala din kayo sa akin. Again, makita natin yung binibigyan diin dito ni John.
yung deity o yung pagka-Diyos ng Panginoong Yesus. Hindi ba enough? Magtiwala kami sa Diyos. Nagtitiwala na kami sa Diyos. Hindi ba enough yun? And now you're saying, hindi lang sa Diyos kami magtiwala. Magtiwala din kami sa iyo. Very clear po, no, na pinapantay po ng Panginoong Yesus sa kanyang sarili. Sa Diyos Ama, kayo say amen. Wala na kayo amen. Wala na maniwala. Yes, of course, no, sapat si God. No, sapat ang Diyos Ama. Ngunit alam ni Jesus kung gaano tayong tao ay madaling panghinaan ng loob at di magtiwala. Kaya sabi niya, hindi nakikita ka ma, pero nagtitiwala kayo sa Kanya, magtiwala rin kayo sa akin. Nakikita niyo, kaya nga following, di ba? Sabi ni Tomas, pakita mo namin si Lord, ang Ama. Tomas, yung tagal-tagal na akong kasama, hindi ko ba nakita ang Ama? Ang nakita sa akin, nakita na sa Ama. So what he was saying, ganyan kayo, doubtful kayo, madali kayong mag-discourage, madali kayong panghinaan ng loob, manalig kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin. In fact, tutuloy natin sa verse 16, no, hindi lang sa Diyos Ama, hindi lang sa Diyos Anak, kundi sa Diyos Espiritu Santo. Verse 16, dadalangin ako, John chapter 14, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay, capital P, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino po siya? Siya ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Tanong tayo sa verse 26, ngunit ang patnubay, verse 26, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. The Holy Spirit, again, hindi po yan power, yan ay person. Hindi po yan kapangyarihan lamang, kundi siya po ay person, the third person of the Holy Trinity. So, Triune God ang nagbibigay ng katiyakan, kaya ang sabi ng Lord, magtiwala kayo sa akin. Again, sinabi ito ng Panginoong Yesus sa oras na kung saan bagabag ng mga kalooban ng mga alagad. Hala, denier si Peter. Hala, ipagkakanulo ni Judas. Bagamat we can read na hindi pa nila naintindihan nung umalis si Judas. But of course, later on, they understand na yun ang intensyon ni Judas. Ano pa po sabi ng Lord? Sa verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. So, wala pang bahay dito. May bahay tayo sa langit. Amen? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? It's not true. Ba't ko pa sinabi sa inyo? At itutuloy nga natin babasahin, I am the truth. I'm not lying. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at sasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Is this not encouraging? Diba? Bagabag na yung kalooban nila. Sabi ng Lord, aalis ako pero ipaghahanda ko kayo ng tahanan sa aking Ama upang kung nasaan ako ay naroon kayo. Ang ganda, siya pa ang susundo. Ngayon, kung nagmamadali kang magkaroon ng bahay doon, ang pinapasundo ka na. Of course, higit po sa tahanan ang inaasahan natin doon, kundi ang makikita at makakapiling na natin ang Panginoong Yesus. Amen? Huwag mo kayong ma-excite lang sa gold, bano, sa daan na ginto, whatsoever. Of course, what is that kung wala ang Panginoong Yesus? Kaya we can hear story, no, dun sa mga dying people na kahit na mamamatay na sila, meron silang kagalakan. Kasi, alam nila, ang pagkawali nila sa buhay na ito ay ang pagkapiling nila sa Panginoon. I remember this story, sabi ng kanyang asawang babae, nagdadali, sabi niya, mahal, the moment na ako ay malagutan na ng hininga, lumabas ka ng bahay at sumigaw ka ng hallelujah. Wow! Kasi alam niya, pag namatay na siya, she will be with God. Diba yung encouraging?
I used to say, salamat may langit. Pero don't say, salamat may langit kung if you will not go there. You know, we go there, those who believe in the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Ano bang ginawa ni Lord in his last night with his disciple, no, bago siya ulit patayin? Sabi sa verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibibigay ng mundo. Huwag magabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Again, sinabi niya ito, no, sa lahat, no, kanyang mga alagad habang papalapit nung mangyari ang kanyang mga pinahayag hanggang sa siya ay hulihin at patayin. Sinabi niya ito, again, to encourage yung kanyang mga alagad. Verse 29, sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay, ano sabi? Sumampalataya kayo sa akin. See, you want encouragement sa buhay, it is His Word. Salita talaga ng Diyos. Salita ng Diyos ang mugot talaga natin sa buhay. Bakit po, paano po nagsimula yung aking pong SAP, salita at panalangin? Maliban sa hindi po ako nakatanggap ng SAP. No? Kundi dahil talagang salita ng Diyos ang kailangan natin sa ganoong panahon. Lalo. See the heart of Jesus sa mga alagad niya, yes, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Even in this time of trouble, nangyayari sa Kanya, He will face the wrath of God, ang Kanyang concern, encourage sa Kanyang mga alagad. John chapter 17, as I said, no, 13 hanggang 17 po itong last night with Jesus with them. In John 17, verse 20 to 24, ito po yung mahabang panalangin, no, na naitala ni John. So could be, no, nung inuusan ito ni Jesus, maaring audible, kaya naririnig ni John ang mga sinabi ng Panginoong Jesus. Probably. Verse 20 to 23, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang sa libutan ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin. Pakitaas mo ang kamay ng nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. May see your hands. Okay, pakibaba. Balikan natin yung verse 20. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Yes, hindi si Peter ang nangaral sa akin. Yes, hindi si John ang nangaral sa atin. Pero naabot tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya tayo nagkaroon ng pananalig. Because He prayed for you. He prayed for me. Again, you see the heart of Jesus. In fact, habang nakapako nga siya sa krus, diba? Anong sabi niya? Mako, patawarin mo sila. This is the heart of God to His people, to His believers. Yes, sinatuwa ni Peter 3 times si Lord. Yes, lahat ng mga alagad ay nagsitakbo, papalayo sa Panginoong Jesus, nagsitago. Yes, after 3 days, walang umasang, muling mabubuhay si Lord. Yes, kahit nang makita na nila si Lord, nagkaroon pa rin sila ng pagdududa. But yes, with all that Jesus did, with all that Jesus said, He promised, He prayed, nakita at naranasan ito ng mga alagad. Can you say amen? Wow! Kaya pakisabi sa inyo katabi, tiwala lang sa Lord. Because God is trustworthy. Patunay ng ibig ipangyari ng Lord, anuman ang ipinangako niya ay mangyayari. Kaya trust His heart. Magtiwala tayo sa puso ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. God is trustworthy. Sa mata ng mga dimana ng palataya, they cannot see God, lalo na sa panahon ng kaguluhan. But not with us believers. Can you say amen? Meron tayong salita ng Diyos.
na magpapaalala sa atin. Yes, may mga pagkakataon na sa maraming pagkakataon na babagabag tayo kapag may kaguluhan. Nawa, makita natin the Lord is trustworthy. That we can trust His heart. Let me end giving you ilang practical application building our trust in the Lord. Tatlong area. Ano una? Listen to His word. So when we get discouraged, ibahalin natin ang tainga natin. I am discouraged. Ano ba ang sabi ng Lord ko? And then, yes, learn His word. Unawain natin, intindihin natin ang salita ng Diyos. And then, let's live His word. Apply o sa buhay ang salita ng Panginoon. Tayo pinilangin. Panginoon, salamat. Salamat, Lord, for reminding us, O God, kayo po ay trustworthy. We can really trust your heart, Lord. Dahil hindi lang namin po naranasan yan sa iyong mga salita kung sa araw-araw ng buhay namin. And even sa mga pagkakataon, Lord, na hindi kami nagtitiwala, Panginoon, ay dinadala mo kami sa pagtitiwala sa iyo. Napakadakila ng iyong biyaya, napakadakila ng iyong puso sa amin. Opo, Panginoon, walang bagay na nalilingid sa inyo. And yet, Panginoon, kami ay tinawag niyo at inarin yung mga anak. Walang nalilingid sa iyo sa mga alagad mo nang tinawag mo sila. Sa lahat ng mangyayari, gagawin nila ay alam ninyo. Pero sa lahat ng ito, Panginoon, nandun, Panginoon, ang iyong mga salita to encourage them, Lord. Lord, Lord, dalahin ko, Panginoon, sa mga pagkakataon na we are discouraged. Salita mo, Panginoon, ang aming pong malingan. At sa salita mo, Panginoon, makaranas kami ng encouragement. Makaranas kami, Panginoon, ng katatagan. Makaranas kami, Panginoon, ng kapayapaan. Lord, salamat. Nariyan ang iyong salita. Oh Lord, Holy Spirit, patuloy mo kaming dalhin sa pagkaunawa at lalo pa namin makita, Panginoon, na we will not grow in our faith apart from your word. At hindi nga po kami magtatagumpay sa buhay na ito na may katatagan ng kalooban apart from your word. Salamat na kayong aming mabuti, tapat na guro. Patuloy kayong magturo sa amin. Patuloy namin makita, Panginoon, na Lord, opo, hindi kami mabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita mo, Panginoon. And we thank you dahil lagi kang namungusap sa amin. Because we are your sheep at kayo pong aming pong pastor. Lord God, I pray, kung sa aming kalagitnaan, Panginoon, marahil he or she is discouraged. Lord, may your word, Panginoon, mangusap sa kanya at magdala, Panginoon, ng pagtitiwala at katatagan ng loob. Not because kung ano meron siya, not because ano ba ang kakayahan na meron siya, not because, Panginoon, kung ano nararamdaman niya, kundi because of your word, Lord. Ang salita mo na ikaw ay tapat, hindi ka tao na nagsisinungaling. Ikaw ay Diyos na tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Oh, we thank you, God. Thank you, Lord. We praise you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen.